Umaga na naman nga kaya pinakain ko na ang batang makulit na 'to. Ako na nga ang nagpakain sa kanya para hindi na siya magkalat dahil 'pag siya yung kumain mag-isa, ay naku napakadumi at makalat. Inuuto ko pa nga siya diyan para kumain siya ng marami. Sabi ko lalaki yung muscle niya 'pag marami siyang kinain. Oh no! Ang dami niyang kinukuwento sa akin tapos ako lang nakakaintindi sa kanya. Binalatan ko na nga ang mangga para ipakain sa kanya. Pinakaayaw niya ngang kainin yan sa lahat kaya ayan nagpatay-patayan pa dahil ayaw niya ngang kainin yan. Sabi ko nga ay dalian niyang kumain at paliliguan ko pa siya dahil may pasok pa. Pagkatapos niyang kumain ay pinaliguan ko na rin siya agad dahil ihatid ko pa silang dalawa sa school. Maglalakad lang din kasi kami papuntang school dahil malapit lang naman dito sa amin yun. Sinabunan ko na nga lang siya dyan agad at sinampo. Pagkayari ay tututbrushin ko na lang ang kanyang ngipin. Kapag kasi hinayaan kong siya ang magtutbrush, hindi niya inaayos yung pagtutbrush niya. Maaga rin kasing nasira yung mga ngipin niya dahil panay nga kain ng mga matatamis at ang hirap niyang toothbrushan nung baby pa siya. Pagka-toothbrush ko nga sa kanya ay sabi ko sandali lang at hintayin niya ako sa CR. Pupunasan ko na siya ng towel dyan. Para mabihisan ko na rin at aasikasuhin ko naman yung isa pa nating estudyante. Kinarga ko na nga siya dyan at dahil pa-bebing masyado yan. Pagkayari ko nga silang asikasuhin na dalawa ay hinatid ko na sila sa school. Naglalakad nga lang kami papuntang school dahil napakalapit lang din nito sa amin. Hanggang ngayon nga ay may pasok sila dahil nagpa-practice pa sila ng moving up nila. Kailangan kasi nilang masaulado yung mga kanta nila sa moving up at yung mga katabi nila sa upuan para pagdating sa venue alam na nila kung ano yung gagawin nila. Pagdating nga namin dyan ay pinapasok ko na sila agad para makapag-practice na sila. Pagkayari nga nilang mag-practice, ibinalikan namin yung gustong-gusto niyang sandals dun sa Lustong. Hindi nga namin yan nabili nung nakaraan dahil kulang ang budget kaya binalikan na namin. Sabi ko nga siya na ang magbayad ng sandals niya. Tuwang-tuwa nga siya dyan ng mga oras na yun dahil hawak niya na yung sandals na gusto niya. Pagka-uwi nga namin ng bahay, ihawak niya pa rin yung sandals niya at inaamoy-amoy niya pa. Masayang-masaya kasi siya dahil nabili niya na yung sandals na gusto niya. Masaya nga siya dyan kaya sabi ko itabi niya na yung sandals niya dahil baka masira pa. Gagamitin niya kasi yan sa moving up nila. Masyado nga siyang natuwa dahil matangkad na raw siya kapag suot niya yung sandals niya. O siya, hanggang dito na lang po ang ating video. Bye-bye!